at saka sa Mark, isa lang yung binanggit doon. And that is because Matthew ay isang Hudyo writing sa mga Hudyo. Para baka sabihin nyo, ay, tinan nyo, merong contradiction. Kasi sa Mark, Luke, isa lang. Pero sa Matthew ay dalawa. So ulitin ko ulit, si Mark at saka si Luke, ang jet audience nila ay pangkalahatan. Kasama ang mga Gentiles. Pero si Matthew, ang kanyang main na audience ay mga Jew. And alam natin, ang mga Hudyo, palaging nangangailangan niya ng 2 or 3 witnesses. Yan. Pero totoo na dalawa sila na gatherings. Yun lang, ang mention lang ng Matthew, ni Mark at saka ni Luke ay isa lang. At posible rin na dahil yung isa yon, siya lang yung bumalik. Kasi dalawa sila, hindi bumalik yung isa. Yung isa ay bumalik at sinabi niya na susunod ako sa iyo kay Jesus. Okay, so makikita naman natin dito as we read later on yung passage. So yung tatlong yun, yung ating titingnan sa oras na to. But before that, from Matthew chapter 8 hanggang chapter 9, ipinapakita dito yung authority ng ating Panginoong Jesus bilang anak ng Diyos dito sa lupa. Authority saan? Okay? So from this portion or section ng Matthew chapter 8 and 9, from chapter 1 hanggang chapter 7, yung authority ng Panginoong Jesus even sa teaching. Prove yung kanyang pagiging Messiah sa pamagitan ng pagtupad ng mga propesiya. Kaya sa Matthew chapter 1 pa lang, yung kanyang kapanganakan, yung paglilihim ni Maria ay palaging may kasamang scripture reference. Kasi totoo siya na nangyari at ito ay bilang katuparan sa mga propesiya sa Old Testament. And then chapter 5, yun nga yung authority niya pagdating sa mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng mga nakikinig, wala pa kaming narinig na nagturo ng may authority. Sabi nila. Okay, kanyang authority sa teaching. Now, chapter 8 to 9 ay yung authority niya, number 1, sa mga karamdaman. So nakita naman natin, di ba? Even yung leprosy na walang kagalingan, nung time na yon, walang lunas, ay pinagaling ng ating Panginoon Jesus. Okay, authority niya sa karamdaman. At binanggit niya dito sa chapter 8, yung sinabi ni Isaiah na by His stripes, you have been healed. So ulitin ko, yung by His stripes sa Isaiah, ang tinutukoy dyan ay yung kagalingan natin sa spiritual. Meaning, yung nalinis tayo sa ating mga kasalanan na ikinumpara kasi yan sa ketong. Okay, so yung ketong ay kinukumpara yan sa kasalanan kung paanong ang ketong ay unti-unti niyang sinisira yung mga nerves mo hanggang sa wala ka ng pakiramdam. Okay? Hahawak ka ng mainit kahit hindi mo na kailangan ng yung pot holder. Hindi mo na kailangan ng pot holder. Hindi mo mararamdaman yung init dahil pinatay na nung ketong yung mga nerves mo. So, nagiging manhid ka sa lahat ng bagay. Siyempre sa damdamin hindi. Bakit? Kasi makikita mo yung kalungkutan niya. Diba? Makikita mo yung kalungkutan sa yung kahirapan sa kanyang mukha. Ibig sabihin na sa damdamin may naramdaman siya. Pero physically, wala nang pakiramdam yung mga lahat ng pakiramdam niya. Lahat ng senses niya. Hanggang sa mata yan. Okay? Ganon din yung kasalanan. Ginagawa kanyang manhid pag nandyan yung kasalanan. Manhid saan? Manhid sa paggawa ng kasamaan. Yan yung tinatawag nila na wala na siyang pakiramdam o wala na siyang konsensya. Kasi parang normal na lang yung paggawa niyang kasalanan. Pero nagsimula yan sa maliit na bagay. Palaging nagsisimula yan sa maliit, yung nagsisimula sa
pagsisinungaling ng yung kahit na pagsisinungaling ng konting bagay, hanggang sa taglay-taglay niya niyon, pati na sa malalaking bagay, nagsisinungaling na rin. Yung gano'n, nakuha niya. So, hanggang sa magiging manhid na siya, normal na lang yung magsinungaling sa kanya. Kinumpara yung ketong sa doon. At nilinis tayo doon by His stripes. Sabi ni Isaiah, by His stripes, sa pamagitan ng kahirapan ng Panginoon Jesus, yung mga naranasan niyang paglatigo sa kanya, yung mga latay niya na nasugat, at saka yung pagkapako niya sa krus, nilinis niya tayo sa ating kasalanan. Pero dito sa Matthew chapter 8, minention din ng ating Panginoon Jesus, ni Matthew, at ang tinutukoy niya ay yung mga karamdaman physical. So, pwede rin na by His stripes, we are healed physically sa ating mga karamdaman. So, dahil meron siyang authority even sa mga karamdaman. Now, ang titingnan natin ngayon ay yung another two authorities ng ating Panginoon Jesus. Yung kanyang authority sa kalikasan at yung kanyang authority sa spiritual realm o sa mga spiritual na bagay. So, una muna, sa verse 18, babasahin ko sa English, yung King James Version. And when Jesus saw the great multitudes about him, He gave a command to depart to the other side. So, sa other side na tinutukoy ko, ito. Nandito sila sa bandang Caesarea, nandito sila, yan, banda dito. Capernaum, okay? Nandito sila, tatawid sila papunta dito sa Gadara. Yan. So, kung maglalakad sila dyan, malayo. Magkocross pa sila ng Jordan River at saka ng papuntang Red Sea na to. Dead Sea, sorry. So, tatawid sila dyan, papunta dito. Mas madali yun kaysa maglakad sila paikot. Yan. Yun yung the other side. Okay? Alam natin na sa Gadara sila papunta dahil sa verse 28, okay? Sa verse 28 ay nakarating sila sa Gadara. Yan. Okay, tuloy natin. Then a certain scribe, so papali sila dahil sa napakaraming tao at yung crowds of people na ito, itong multitude na to, mga sumusunod sa ating Panginoon Jesus dahil yung iba, may mga tao dyan na gustong makaranas ng himala, gustong makaranas ng kagalingan. Yung iba naman ay gustong makakita kasi wala man siyang karamdaman pero gusto niyang makakita ng himala. Yung iba naman ay talagang gustong sumunod sa ating Panginoon Jesus, gustong makinig sa kanyang mga katuruan, pero hindi pa rin maalis na meron ding iba na nag-uosyoso lang, nakikisunod-sunod lang. So, nakikiosyoso. Kaya, yan yung crowds of people. So, marami yan. Kaya, ang sabi ng Panginoon Jesus, lipat muna tayo sa kabila. Lipat muna tayo doon. Hindi sinabi dito kung bakit sila lilipat. Kaya, hindi na natin siya uungkatin. Hindi na natin bibigyan ng pansin. Basta ang Panginoong Jesus, nung nakita na yung napakaraming tao, tatawid sila sa kabilang ibayo naman ng Sea of Galilee. So, pagdating doon, bago sila tumawid, meron munang lumapit sa kanya na isang scribe, tagapagturo ng kautusan. So, a certain scribe came and said to him, "Teacher, I will follow you wherever you go." Parang magandang kanta yan So, sabi ng skriba na to, o yung tagapagturo ng kautusan, sabi niya, "Guro, susunod ako. Saan ka man magtungo." Paano in-address ng scribes ang ating Panginoon Jesus? Sabi niya, "Guro." Ang sabi niya, "Susunod ako sa iyo
saan ka man magtungo. Ano ba yung scribe? Ang isang scribe ay tinatawag na sila yung mga nagta-translate. Hindi nagta-translate. Nagkokopya. Ayun, nagkokopya ng kautusan. Yung Book of Moses, yung Old Testament, halimbawa may gustong mag-request ng kopya ng Pentateuch, yung from Genesis to Deuteronomy, yung mga scribes ang nagsusulat niyan. Kasi wala pang typewriter noon, wala pang printer, wala pang computer, walang hard drive, walang printing. So yung mga scribes, sila yung nagsusulat. So itong mga scribes, yun yung kanilang ginagawa. At sa kanilang pagsusulat, no, pagkakapi ng kautusan, nakakabisado nila yung nilalaman nito. Nakakabisado nila yung tinatranslate nila. Kaya ngayon sila ay nagtuturo na rin. Kaya sila ay tinatawag din ng mga guro or mga tagapagturo ng kautusan. Kasi nagbibigay na rin sila ng kanilang translation o ng interpretation sa scripture ayon sa kanilang mga nababasa. Imagine mo naman kung palagi mong binabasa, sinusulat ito. Makakabisado mo talaga at malalaman mo yung ang mga nakapaloob dito. Kaya importante yung nagbabasa tayo palagi. Amen ba? Yan, yung mga nag-scripture reading yan, importante yung nagbabasa ng salita ng Diyos palagi. Okay, balik tayo dito. Pan lang yan sa kumbaga side track. Now, itong scribe na ito, kung ikaw ay isang scribe na kilala ka na, nagtuturo ka na, nakita mo ngayon ang ating Panginoong Yesus na dumarami na ang mga tagasunod niya. Hindi ba maganda na pupunta ka rin sa Kanya para ano? Hindi man binanggit dito, kumbaga binabasa lang natin between the lines. Okay? Ulitin ko binabasa na natin ito between the lines kasi hindi ito binanggit. Pero posible na yung scribes ay sabi niya, punta ako sa Panginoon Jesus kasi marunong na ako. Baka pwede maging kanang kamay niya ako or maging kaliwang kamay. Diba? Pwede na siyang maging tagapagturo na rin. At ang master ay ang Panginoong Jesus. Kaya yung kanyang paggamit na term ay master sa English or guro. Pero ang Panginoong Jesus ba, hindi ba niya nakita yung ganun na intention? Yung ganun na motibo? Hindi niya sinagot yung skriba at sinabi niya, ay hindi ka pwede sa akin. Hindi. Ano ang kanyang sagot? Sinabi ng Panginoong Yesus, kasi maganda to maganda na sabihin mo na susunod ako saan ka man magtungo. Napakaganda na marinig ito sa ating lahat. Pero sabi ng Panginoong Yesus, hindi niya sinabing huwag, hindi ka pwede, hindi ka qualified. Meron bang ganon? Wala. Ang sabi ng Panginoong Yesus, may mga lungga ang mga asong gubat at ang mga ibon sa himpapawid ay may mga pugad. Ngunit ang anak ng tao ay walang mapagpapahingahan ng kanyang ulo. Anong gustong sabihin ng Panginoon Yesus? Ang scribe, sanay sila sa comfort. Sanay sila sa karangyaan dahil tinitingala na sila ng mga tao. Sanay na rin sila na iniimbitahan. Halika, punta ka, pasyal ka sa aming bahay, yung mga ganon. Okay? Pero sabi ng Panginoong Hesus, pansinin niyo yung word na ginamit niya, anak ng tao. Okay, the Son of Man. Pero the Son of Man kasi is a term na naiintindihan ng mga Hudyo na tumutukoy ito sa Mesaya. Okay? Dahil yung Mesaya ay ipapanganak na magiging Emmanuel. Tinignan na natin yan sa Matthew chapter 1, yung pagiging Emmanuel. No, so ngayon, sabi ng Panginoon Jesus, buti yung asong gubat na yan, hindi yan inaalagaan, hindi siya domesticated na hayop.
kundi mga gala, itong mga to. Pero meron silang inuuwian. Okay? Inuuwian, doon sila matutulog sa gabi, magpapahinga. Ang ibon, ganun din, may pugad na kung saan alagaan niyang kanyang mga inakay. Pero ang anak ng tao lang mapagpahinga ng kanyang ulo. In other words, wala siyang permanenteng tirahan. Ang tawag natin dyan ay NPA. No permanent address. Bakit? Lalakad sila dito, pupunta sila sa Capernaum, pagganon sila sa Nazareth, mamaya nandoon na sila sa Judean region. At dahil wala ako, sabi niya, wala akong mapagpahingahan ng kanyang ulo, ibig sabihin kung saan sila abutin. Kung abutin sila sa ilang, edi mahiga sila sa ilang. Doon sa mga damuhan, doon sila mahiga. Kung mapaabot sila sa papunta silang Jerusalem, meron silang tinutuluyan doon. At alam niyo, kaninong bahay tinutuluyan nila sa Jerusalem? Bago sila pumasok ng Jerusalem. Hindi niya alam? Sa bahay ni Maria at saka ni Martha at saka ni Lazarus, magkakapatid yan. Mababasa natin yan dito sa Gospels, especially sa sa John. Ang Panginoon Jesus palaging tumutuloy doon pag papunta sila ng Jerusalem. Kasi ang bahay nila Mary, Martha at saka Lazarus malapit sa Jerusalem. Lalakarin mo na lang Jerusalem na. Okay. So, in other words, ang sinasabi ng Panginoon Jesus, walang comfort pag sumunod ka sa akin. Walang comfort. Palagi tayong gumagalaw. Pupunta ka dito, pupunta ka doon. At sa iyong paglalakbay, pwede rin na makaranas ka ng iba't ibang mga sitwasyon. Kung minsan maganda, kung minsan problema. Kung minsan peligro, kung minsan ay safety. So hindi siya constant. Pero napakaraming tao, napakaraming mga leaders, napakaraming mga mananampalataya gustong sumunod sa ating Panginoon Hesus dahil kala nila pwede na lang ikuman-kuman yung kayamanan. Para bang i-manifest mo lang. O kaya sa isang term, maliban sa manifest, sabihin mo lang, i-command mo lang yung declare. I-declare mo lang, ganyan. I-manifest mo yan. Mga ganon. Yung mga term. Hindi po. Kaya di natin alam kung anong nangyari dito sa scribe. Pero nung sinabi ng Panginoong Hesus to, wala nang kasunod. Wala nang sinabi yung scriba. Pero, pangalawa, meron after this, verse 21, meron sumunod na isa pa. Ito naman ay isa sa mga alagad. Pag sinabi mong isa sa mga alagad, sino ito? Hindi ito yung mga 12. Okay, hindi sila yung 12. So, isa pa sa mga alagad ay nagsabi sa kanya, Panginoon, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Ngunit sabi ng Panginoon Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin at hayaan mong ang mga patay ang maglibing sa sarili nila ng mga patay. Itong bagay na to medyo mas mabigat kaysa yung sa eskriba. Ipapaliwanag ko kung bakit. Okay? Kasi yung sa eskriba, ang sinasabi lang ng Panginoon Jesus ay walang comfort. Dito naman sa isang alagad, ulitin ko, ang alagad na to hindi siya kabilang doon sa 12 na alagad. Di ba merong 12 na pinili ang Panginoong Jesus? Itong alagad na to, alagad siya, sumusunod siya sa ating Panginoong Jesus, pero hindi pa katulad ng pagsunod ng 12. Ano ba yung pagsunod ng 12? Ang pagsunod ng 12, kahit saan pumunta ang Panginoong Jesus, nandoon siya. Okay? Si Peter, ano yung mga iniwan kung later on sa chapter 10,
makikita natin kung ano yung mga tinalikuran, ano yung mga iniwan ng mga alagad. Si Peter, James, John, Andrew, ano yung mga iniwan nila? Kung familiar kayo. Peter, James, John, Andrew, sila ay mga mangingisda. Iniwan nila yung kanilang bangka, iniwan nila yung lambat nila, iniwan nila yung tatay nila. Ay, ikaw na bala mangisda. Ikaw na mag-alaga sa bangka. Sumunod sila sa ating Panginoon Jesus. At kung babasahin natin nung tinatawag sila ng Panginoon Jesus, nandun yung word na immediately iniwan nila. Okay, hindi sila nag-isip na paano kaya to, paano kaya. Yun ang point dito ng ating Panginoon Jesus sa alagad na to. Kasi ang alagad na to, pwedeng may reservation pa siya. Alam ba natin may reservation siya o hindi? Alam natin. Bakit? Sinabi niya sabi niya, Panginoon, susunod ako. Pero, hayaan mo muna akong makauwi at mailibing ko ang aking ama. Hindi patay yung kanyang tatay at hindi rin nakaburol. Buhay pa ang kanyang tatay, ihintayin muna niyang mamatay bago siya maglingkod. In other words, kung lalaki man ito, pag aalis siya sa kanilang tahanan at palagi siyang wala doon, pag napantay yung kanyang tatay, wala siya doon, baka wala rin siyang mamanahin. Siyempre, wala siya doon Parang umalis siya, parang magiging kwan siya, magiging stowaway. Nag-stowaway. Sige, mamili ka, si Jesus o yung mana. O mamili kayo, ano. Imana na lang. So, sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, take note na hindi niya ito sinabi doon sa scribe. Hindi niya sinabi sa scribe na babayan mo na, sumunod ka sa akin. Walang ganon. Basta ang sinabi lang niya sa scribe, hindi komportable ang pagsumunod sa akin. Yan lang. Ang sinabi niya sa scribe. Pero dito sa alagad na to, sinabi ng Panginoong Jesus, sumunod ka sa akin. Sumunod ka na sa akin, kasi ito ay alagad na, sumusunod na sa Panginoon Jesus, kaso lang balik-balik sa tahanan nila. At halimbawa, nandun sila sa Capernaum, kung ang tahanan niya ay sa Capernaum, alagad siya pag nasa Capernaum. Pag pumunta na ang Panginoon Jesus sa Judean region, maiwan siya sa Capernaum. Bakit? Naalala niya yung tahanan niya, yung bahay. So, nagkaroon na kayo ng idea kung ano yung reservation niya. Sabi ng Panginoon Jesus, hayaan mo ang mga patay ang maglibing sa sarili nilang mga patay. Pastor, paano yun? Tatayo ba yung patay, ililibing niya yung patay? Yung ba yan? Di ba? Patay na Paano, ano ba ibig sabihin ng patay? Hindi na humihinga, wala nang buhay. Di ba? So, sabi niya, pero hindi nagreklamo yung alagad, hindi niya sinabi, paano mangyayari? Patay na nga Hindi. Bakit? Kasi naiintindihan niya. Dalawang uri ng patay kasi ito. Isa ay yung patay spiritually, at ang isa naman ay yung patay physically. Yung talagang namatay na, hindi na humihinga. So, yung una ay yung patay spiritually, ibig sabihin, yung wala siyang relasyon sa Panginoon Jesus, wala siyang relasyon sa Diyos. Yung pangalawa ay patay na, yung hindi na siya humihinga. Okay? Ang tanong ito ay, ang kausap niya ay Hudyo. Ano ba ang isang Hudyo? Jew. Di ba, Jew? Ang isang Hudyo ay mga deboto po yan sa Judaism. Ang isang Hudyo, sa loob ng isang linggo, nananalangin yan 3 beses o 2 beses sa loob ng isang araw. Umaga, tanghali, saka sa gabi. Nagfa-fasting pa yan ng regular. Take note ang isang Hudyo ay bahagi siya sa tinatag na religion niya, Judaism. Okay? At ang isang Hudyo, seryoso yan sa pagtupad. Every year, pupunta sila sa Jerusalem.
So nasa Galilee siya, pupunta sila sa Judea para lang pumunta sa Jerusalem dahil yung templo ay nandun sa Jerusalem. Bilang pagtupad sa kanilang tungkulin sa kanilang religion na Judaism. Pero ganon pala, bakit ang sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mong mga patay ang maglibing sa mga patay. So ulitin ko ha, Hudyo ang kausap ng Panginoong Hesus, pero ba't niya binansagan sila ng mga patay? Buhay pa to ha, pero may religion sila. Hindi lang basta may religion, devoted sila sa kanilang religion. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, hayaan mo yung mga patay maglibing sa kanilang patay. In other words, hindi ang religion ang magbabalik sa iyo sa relasyon sa Diyos. Pag sinabi mong patay kasi spiritually, ay malayo ka, separate ka sa Panginoon. Yung ibig sabihin ng dead spiritually, separated ka sa Diyos. So sabi ng Panginoon Hesus dun sa alagad, kasi pag alagad, ibig sabihin, naniniwala siya, nananampalataya siya kay Jesus. Kaya ang sabi niya, sumunod ka sa akin at hayaan mo ng ilibing ng mga patay ang kanilang patay. Hayaan mong sila na ang maglibing. Kasi may iba mang kamag-anak, may iba namang kapatid. So ano yung reservation nito? Ano yung humahad lang sa kanya para lubusan ng maglingkod sa Panginoon, sumunod sa Diyos? Yung pamilya. Huwag nating i-misinterpret ang Panginoon Jesus. Hindi niya sinasabi na pabayaan mo ang iyong pamilya. Tama? Ang katotohanan, ang pamilya, sila yung unang-unang ministry natin. Naniniwala ba ito? So kung ikaw ay Kristiyano, ang unang-unang ministry mo ay ang pamilya mo. Yan. Ang pamilya mo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Kailangan mo silang inaalagaan, kailangan mo silang pinagpe-pray, kailangan mo silang pinapakitaan ng mga magagandang bagay, especially mga bagay na may kaugnayan sa Panginoon. Pero, ang sinasabi ng Panginoon Hesus ay hindi sila yung magiging hadlang sa paglilingkod mo. Nakukuha nyo? Nare-realize nyo na ba kung bakit ko sinabi na mas mabigat ito kaysa yung sinabi niya doon sa scribe? Kasi may, hindi, lalo na mga Pilipino tayo, sila, mga Eastern, itong mga Oriental sa mga to So, malalapit talaga sa pamilya to mga to. Hindi katulad ng mga Westerners na pagdating ng 18, nakahiwalay na yan. Oo, hiwalay na. Kaya nga, yung mga Westerner, pag 18, nagtatrabaho na yan, kaya mga gasoline boy, ganyan, sa car washing. Nagtatrabaho na sila kasi nakahiwalay na sila. When I say nakahiwalay na ng bahay. Magre-renta yan. Kahit kung wala siyang sariling bahay, magre-renta. Pero sa ating mga Orientals, Pilipino, may asawa na, nasa pamilya ka. Di po ba? Ganon kadikit. Ang ibig sabihin, ganon kadikit yung relasyon natin sa ating pamilya. Pero sabi ng Panginoon Hesus, hayaan mo na yung patay ang pagliling sa mga patay. In other words, sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, hindi mo naman pababayaan ang pamilya mo. Sila pa rin yung unang-unang ministry mo. Pero, hindi naman sila yung makakahadlang sa paglilingkod mo. Medyo mahirap ito sa mga kabataan, siyempre, at sa mga bata. Bakit? Pag sinabi ng nanay nyo, huwag ka manood simba ngayon. Wala kang magawa, kailangan mo sunod kailangan mo talagang sumunod. Pero, dapat pag-isipan mo. Bakit kaya binabawala ako ni mama o ni papa? Baka naman nakatambak yung labahan doon, baka naman yung plato nyo, wala na kayong magamit kasi ganyan nakataas. Yung huhugasan na plato. O kaya, yung drum, wala nang laman, ang lalim na, gaganunin mo na. Ba't kayo nakatingin kayo? Nakukuha niyo po ba yung point? Ang sabi ng Panginoon Hesus, hayaan mo na sila na paglibing sa kanila. Ibig sabihin, hayaan mo sila sa kanilang activity.
Pero ikaw, kung alagad ka, mag-decide ka. Kung alagad ka talaga. Sumunod ka sa ating Panginoon Jesus, kung ano yung mga activities ng ating Panginoon ng sa gawain, gawin mo. Pero syempre, tingnan mo rin na hindi mo makakaligtaan yung mga activities sa bahay. Yan. Kaya para hindi tayo pinaparinggan ni nanay, hindi tayo pinaparinggan ni tatay. Sa mga may asawa, hindi tayo pinaparinggan ng biyanan, yung biyanan na, kapal-kapal ng Bible, pero sama-sama naman ang maganda, di ba? At least wala naman tayo narinig na gano'n na. Praise the Lord, pag gano'n. Pero para maiwasan yung gano'n, asikasuhin natin sila. Pero hindi sila dapat makahadlang naman sa paglilingkod natin sa Panginoon. Hindi sila makahadlang sa pagbabasa mo ng Bible. Hindi sila yung makahadlang sa pagsimba mo kada linggo. Pati sa prayer meeting, hindi dapat makahadlang sa pagpunta mo sa prayer meeting. Kaya ngayon, planuhin nyo na. Kung ilan kayo sa pamilya, halimbawa, ilan kayo magkakapatid kasi? 1, 2, 3, pati si Pan, 4. Diba? Sa loob ng isang linggo, hati-hati nyo na. Lunes, si Juan ngayon, si Ligaya ngayon ang maghugas. Martes, si Lisian naman. Miyerkules, ganun na para para hindi kayo babawalan. Pupunta ka na naman sa church. Tama, ganun, di ba? Gusto nyo pa yung ganun? Na may naririnig kayo? Or mas gusto nyo yung, di ba linggo ngayon? Mag-ready na kayo. Di ba mas maganda yung ganun? Yan. Okay. So, again, ulitin ko, ang pinaka-point dito is, huwag nating hayaan na yung pamilya makahadlang sa ating paglilingkod. Pero, hindi mo rin pababayaan yung pamilya mo. Amen ba? Okay, pupunta tayo dun sa next, pero babalikan natin ang lahat na ito mamaya. Now, after this, nang makasakay na sila, verse 23, nang makasakay si Jesus sa bangka, sunod sa kanyang mga alagad. Again, yung alagad na to, yung 12. At dumating ang isang malakas na bagyo sa dagat, verse 24. Ano pat matatabunan na ng alon ang bangka. Ngunit siya ay natutulog. Imagine mo, no? Sea of Galilee, nung pumalaot sila, payapa. Pero nung nasa kalagitnaan na sila, biglang bumagyo. Walang warning. Hindi sila kasi naka-tune in sa kanya. Sa Be Ready. Yan lang, wala rin namang mga pag-asa pa noon. Wala pang mga radar na mag-detect ng bagyo. So, nandoon sila, biglang dumating yung bagyo. Sa Sea of Galilee, o Lake of Gennesaret, sa lawa na ito, dahil sa kanyang geography, madalas, kumbaga regular occurrence yung nagkakaroon ng bagyo. Nagkakaroon ng ganito dahil sa palibot, desert yan di ba? Pag desert, ito ay mainit. So, but doon sa lawa ay malamig. So, yung low temperature at saka yung high temperature, yung hot na temperature at saka yung cold na temperature, pag nagsama yan, bagyo. Marami ang magiging resulta niyan. Pwedeng kulog, bagyo, or dahil sa pagsasalubong ng hot at saka ng cold na temperature, temperature. Okay, pag nagsalubong yan. At sa tubig, pag doon sa lawa, pagdating ng gabi, medyo mainit siya kasi sa araw, mas malamig siya kaysa sa desierto, sa lupa. Pero pagdating sa gabi, mas mainit siya kaysa sa land. Kasi matagal lumamig sa tubig, pero mabilis lumamig sa lupa. Kaya sa gabi, mas malamig sa land. Pero importante ito,
Ang dagat importante, ang mga karagatan importante kasi dahil diyan nagkaroon ng flow ng hangin. So from hot papunta sa cold or from cold papunta sa hot. Yung kung pantay yung init sa dagat, pantay yung init sa lupa, walang hangin na nagpo-flow. Doon ka magpapaypay or doon ka pipito para humangin. So lang kung talagang pantay yung temperatura sa lupa at saka sa tubig, talagang hindi ihip yung hangin yan. Maliban na lang na may electric fan kang dala-dala. Okay? Pero balik tayo dito, biglang nagkaroon ng bagyo. Pag sinabi mong bagyo, as in bagyo siya talaga na halos matumaob na yung kanilang bangka sa lakas ng alon. Sa isang mangingisda, sanay na dito yung mangingisda. Pero kung hindi ka mangingisda, sigurado kakabahan ka dyan. Actually, yung kunting ganun pa lang ng alon ganun ka na. Yung, hindi barko bangka. Bangka. Pero yung nakikita mo nang gumaganyan yung alon tapos napupuno na ng tubig yung bangka, sumigaw ka na. Sumigaw ka na ng todo. Yun lang, ang mga alagad, nagugulumihanan sila. Ang Panginoon Yesus nasa likod ng bangka. Natutulog. Para bang inaalon. Ay, dinuduyan. Dinuduyan siya ng mga dagat, tubig. In other words, ang Panginoong Yesus, payapa siya, nakapagpahinga siya. So imagine mo na lang yung mga ginawa nila from doon sa bundok, bumaba sila sa bundok. Nagturo siya doon, pagbaba, nagpagaling pa ulit. Kung hindi ka naman makakatulog pag nakapahinga ka ng konti. Di po ba? So nakatulog ang Panginoon Yesus, ito na nga, lumapit sa kanya yung mga alagad at ginising siya. Sabi niya, Panginoon, nandali, iligtas mo kami, mamamatay na kami. Mamamatay na kami, sabi nila. Sabi ng Panginoon Yesus, ba't kayo natatakot? Kayong maliliit ang pananampalataya. Kaya bumangon siya, pansinin nyo, bumangon siya, sinaway ang mga hangin at ang dagat at nagkaroon ng ano? Dito sinabi lang bumuti ang panahon. Okay, pero dito, ang bagong ang Biblia, sabi niya nagkaroon ng lubos na kapayapaan. Ano ibig sabihin ng lubos na kapayapaan? Ibig sabihin, payapang-payapa, kahit na siguro maliit na ripple, baka wala. Kasi lubos na kapayapaan Ibig sabihin, tumahimik yung bagyo, kaya namangha ang mga tao na nagsasabi, anong uring tao ito? Na maging ang hangin, mga hangin at dagat ay sumusunod sa kanya. Okay? So, imagine mo, ang mga alagad, naranasan nila iyon, ang sabi nila, anong klaseng tao ito? Anong uring tao ito na isang salita lang niya sa bagyo, tumigil. Samantalang tayo, ay, si Jesus, tao lang yan. Diba? Ay, si Jesus, tao lang yan. Alam ko, magaling siya magturo, pero tao lang yan. Pero ang mga alagad, sabi nila, anong uring tao ito? Anong klaseng tao ito? So, in other words, nakita natin, no? Even sa creation, even sa nature, ay meron siyang authority. Ang una, yung karamdaman, kaya niyang ituman. Sa salita lang niya, gumagaling na isang tao. Now, this time, kahit na yung bagyo, yung creation. Actually, sa mga ibang pag-aaral pa, mababasa rin natin ng Panginoong Hesus, naglakad sa tubig. Tubig na malalim hindi yung tubig na sa tabing dagat. Kasi tayo, naglalakad din tayo sa tubig, di ba? Pero sa sa beach lang, sa tabing dagat lang. Hanggang dito lang. Pero ang Panginoong Hesus, naglakad siya at lumutang. In other words, may authority siya even sa creation. Bakit kaya sa tingin nyo?
dahil siya ang lumikha nito. Siya ang may gawa nito. So, magbigay lang ng konting application. Magtiwala tayo sa Panginoon at huwag kang magpanik. Kailangan mong magtiwala. Ang bagyo, bigla-biglang dumarating yan. Hindi mo nais na dumating. Ikaw ba, gusto mo may dumating na problema sa buhay mo? Di ko alam kung normal yun o na sabihin mo, problema dumating ka sa akin. Pwede ba yun? Pwede mong i-manifest, no? Hindi. Okay, hindi. So, walang ganon. Pero bigla siyang dumarating. Dumarating yung mga yan, pero huwag tayong magpanik. Huwag tayong magulumihanan, magtiwala tayo sa Panginoon. Kailangan natin magtiwala sa Kanya ng lubusan. Pero, may isang kailangan. Ano yon? Ano yan? Faith or dapat sa bangka mo, nandun ang Panginoon Jesus. Dapat nandun siya. Kasi, dumaraan ka nga sa problema, mayat maya may problema, wala pang Panginoong Jesus sa iyo, problema talaga yon. Mabigat na problema yon. Pero, dumaan ka man sa problema, pero nandyan ang Panginoon Jesus sa iyo. Alam niyo po ba, kahit tahimik, ano ibig sabihin ng tahimik? Kahit na pansin mo na pagdating sa problema ay para bang nananalangin ka tapos parang hindi naririnig. Panginoon, nandyan ka pa talaga? Hindi mo naririnig? Kahit tahimik or wala, para bang pakiramdam lang naman natin. Kasi ang Panginoong Hesus, nung nasa bangka, payapa siya eh. Ang nagugulumihanan lang naman yung mga alagad kasi pakiramdam nila, tutulog-tulog ka dyan, lulubog na nga tayo, para bang walang pakialam. Nawa nyo? Para bang pakiramdam nila, walang pakialam ang Panginoong Hesus. Sometimes ganun din tayo eh. Para bang pakiramdam natin, nagsisimba ka, nagbabasa, nananalangin, nagpapasting pa nga. Parang pakiramdam mo pagdating sa problema, parang hindi man kumikilos ang Panginoon. Hindi, magtiwala ka sa Kanya ng libusan. Kasi, basta nandyan siya, kasama mo siya, hindi ka niya pababayaan. Tutulungan niya tayo. Okay? Kaya nga, hindi lang tayo basta magkaroon ng pagtitiwala, hindi lang basta maniniwala, kundi magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya at malalim na pananalig. Hindi yung pananalig, hindi yung paniniwala na, naniniwala mo kay Jesus, ganun lang. Hindi. Mas malalim pa dapat doon ang iyong pananalig at ang iyong paniniwala. At mararamdaman mo, mararanasan mo yung alam mo. Kunti na lang. Okay, and then after this, nakatawid na sila, nakarating na sila sa kabilang Aquayo. So, nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, ang lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo. So, sa ibang translation, kung minsan, dito kasi, ang Biblia, Gadareno. Pero may mga ibang translation ay Gergasins, parang ganon. So, sa English ito ay Gadarene. Pero may mga Gerasins or Gergasins. Bakit? Bakit ganon? Magka-kontra ba? Magka-kontra? Hindi. Hindi siya magka-kontra kasi ang Gadara ay nasa loob ng yung Gergasins, nasa loob siya ng Gergasins. O Gerasin, no? Gerasin. Garasa, okay? Garasa, hindi siya Grasa, no? So, dalawang lugar yan. Ang Garasa at saka ang Gadara. Ang Gadara ay nakapaloob sa Gerasa. Kung paanong ang Bamban ay nasa loob ng Tarlac. Yan. Kung ikaw ay taga-Tarlac, sa buong probinsya ng Tarlac, ang tawag sa iyo ay Tarlakenyo.
Pero dahil nasa Bamban ka, ang tawag sa iyo ngayon ay Bambanense. Yan. Ganon din ang dahil itong dalawang ito ay taga Gadara, kaya sa tinatawag na Gadarin. Pero ang Gadara kasi ay nakapasakop sa mas malaking anyong lupa na kaya na ang pangalan ng lugar na yun ay Garasa. Kaya sila ay mga tinatawag na Gerasin sa ibang translation. So hindi siya contradiction. Mas nakikita lang ng ibang translators na ito ang lugar na ito ay ito. Pero sila ay mga Gadaris, dahil taga-Gadara sila. Okay, so pagdating niya doon sa Gadara, sinalubong siya ng dalawang lalaking sinapian ng demonyo nang sila ay makarating sa lupa ng Gadara. Si Jesus, ngayon, basahin ko muna dito na. So lumabas mula nasaan yung mga dalawang lalaki na to? Sila ay nakatira sa libingan. Doon yung kanilang pwesto, tambayan, tirahan. Tapos hindi lang sila nakatira sa libingan, napakabangis nila, kaya walang makadaan sa lugar na iyon. Kumbaga, papasok sila ng Gadara, iiwas sila ngayon doon sa lugar na iyon. Kasi nandun yung dalawang inaanihan ng demonyo. So, una, kumbaga, i-shortcut na natin ito para mapadali natin. Una, pwede pala ng isang demonyo ay pumasok sa isang tao. Tama? Okay, so in other words, kung may mga inaalihan ng mga masasaming spirito, meron talaga. Yun yung una. Pangalawa, saan ba galing ang mga demonyo? Sila ay mga, remember si Satan, si Lucifer, sila ay mga angels na sumunod kay Lucifer nung siya ay itinapon dito sa lupa. Okay? Nung nagrebelde kasi si Lucifer sa langit, may 1/3 ng angels. So sila yung mga yon, mga demons. Dahil wala silang mga katawan, kasi mga spirit sila ay pwede silang pumasok sa, actually si Satanas, kanino siya pumasok nung sa creation. Nung tinukso niya si Eva at si Adam. Ha? Oo, doon sa ahas, di ba? So pwede silang pumasok sa mga mayroong physical na katawan. Kasi espiritu sila, wala silang physical, pwede silang mag-possess. Yan. Pero ikaw, sino yung nakatira sa iyo? Ha? Ikaw yung templo ng Holy Spirit. Kaya imposible na ikaw ay masapawan ng masamang espiritu. Hindi naman papayag yung Holy Spirit na mangyari yun. Okay? Yun lang, pwede kang ma-demonize. Ano ibig sabihin ma-demonize? Yung pwede kang saksakan. Hindi siya pwedeng pumasok sa iyo, pero pwede kang saksakan ng demonyo ng mga pangit na mga kaisipan. Mag-imagine ka, bibigyan ka niya ng mga imaginations na mga hindi magaganda. Yung parang mayroon kang kaaway, tapos sinabi mo, sana pag kumidlat, tamaan siya. Dito lang sa isipan mo. Yun, nandi-demonize ka nun. Binibigyan ka ng mga pangit na kaisipan. Or, mga pangit na mga pananalita. Pwede kanyang influensyahan sa doon, pero hindi siya pwedeng pumasok sa iyo pag nasa iyo yung Holy Spirit. Okay, so yun yung mga truths. Pangatlo, so ano na kasi, ang mga demons ay galing sa 1/3 na angels. So saan galing yung mga angels? Ha? Sa langit, di ba? Sa langit. So in other words, kung galing sila sa langit, kilala ba nila ang Panginoon Jesus? Kilala nila. Okay, kilala nila ang Panginoon Jesus. Pero paano nila nakilala ang Panginoon Jesus? Pinanganak siya dito sa lupa. Yung katawan niya ay hindi naman niya katawan doon kasi spirit sila. In other words, ang isang spirit, madidiscern niya yung kanyang kapwa spirit. Kaya merong discerning of spirits. Yan. Madidiscern niya yung kanyang spirit. So, eto ngayon, hindi pa man nagsasalita ang Panginoong Yesus, kilala na siya. Palagi ba silang nagkikita? Or first time?
first time nilang nagkita, kilala na siya ng Panginoon Jesus. Ang sabi ng mga demonyo na ito, sumigaw sila, verse 29, sila ay sumigaw na nagsasabi, anong gagawin mo sa amin o anak ng Diyos? Okay? Kanina, binigyan ko kayo ng pansin doon sa sinabi ng scribe. Di ba? Anong ginamit niyang address sa ating Panginoon Jesus? Ano na kasi? Master or guro. Okay? In other words, ay hindi pa nila narinig ang Panginoon Jesus bilang anak ng Diyos. Ang tawag sa kanila, sa kanya ay Master, Lord, o kaya ay Guro, Teacher. Pero pansinin niyo yung demon. Ang sabi niya, ang nagsasalita dito ay demon, hindi yung tao. Na nagpusti sa kanya. Ang sabi ng demon, anong gagawin mo sa amin, anak ng Diyos? Dito pa lang mapapansin mo na kung ano yung advantage ng tao, ang advantage ng demonyo sa tao. Sa tao, ang tingin nila sa ating Panginoon Jesus, tao. Pero sa mga demonyo, siya ay anak ng Diyos. Hindi ba nagbibigay ito ng lesson sa atin kung sino ang ating Panginoon Jesus? Kanina, sa mga alagad, ikinumad niya yung bagyo. Pinatigil niya at nagang tumahimik. Kaya sabi ng mga alagad, sino kaya to? Sabi niya, even yung mga ulan, bagyo, alon, ay kaya niyang ikuman. Now this time, hindi na siya nagsalita, yung mga demonyo na nagsalita. Sabi niya, anong gagawin mo sa amin, anak ng Diyos? Bakit kaya? Yun ang tanong nila. Nakita pa lang nila ang Panginoong Yesus, nakilala na nila siya, at sila na mismo nagsabi, sabi niya, anong gagawin mo sa amin? At nasabi pa niya, naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating ang takdang panahon? Nakita niyo yan? Sabi ng mga demonyo, naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating yung takdang panahon? Sabi niya, bago pahirapan kami, hindi pa panahon. In other words, yung mga fallen angels, meron nang nakaset na time para sa kanilang judgment. Sa Revelations, mababasa natin yun, na sila ay kukulong. May nakaredy na. Ano yung lugar na nakaredy para sa kanila? Anong tawag natin doon? Impyerno, di ba? Yung hell, impyerno. Kaya hindi nakaredy yun para sa mga tao. Ang impyerno hindi nakaredy sa mga tao. Para sa kanila, at alam ng demonyo ito na may naghihintay na sa kanila. Kaya sabi niya, naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumating yung takdang panahon? Hindi pa man sumasagot ang Panginoong Jesus, nagsabi na sila ng suggestion. Sabi nila, sa Dikalayon kasi may mga baboy na nanginginain doon sa lugar na yon. So, nagmakaawa sila sa ating Panginoong Jesus, sabi nila, pwede bang doon na lang kami kung lumipat sa mga doon sa kawan. Imagine mo kung gaano karaming baboy yon. So in other words, itong dalawang lalaking ito na inalay ng demonyo, hindi lang isa o hindi lang dalawang demonyo na sa kanila. Legion, marami. So pumasok ngayon ito sa mga baboyan, at yung mga baboyan, syempre, dahil nalito, hindi nila alam anong nangyari. Nagtatakbuhan sila at nahulog sa tubig, nalunod. Siyempre, kung ikinabubuhay mo ay ito, tapos nawala yung kinabubuhay, anong gagawin mo? Magagalit ka. Kaya luminis ang dalawang lalaking to, naalis yung masamang spirito, wala nang threat sa mga dadaan doon, hindi na sila habulin. Hindi ba magandang balita yon? Magandang balita siya. Pero pinaalis ang Panginoon Jesus. Sabi ng mga tao doon, umalis ka dito sa amin, sabi niya. Hindi naman, pinakiusapan naman siya. Sabi nila, pinapakiusap namin na umalis, pinakiusapan nila siyang umalis sa kanilang nasasakupan. Bakit? Iba naman ang kaso natin.
Ang iniisip naman niya, yung sariling pakinabang kaysa yung kagalingan ng ibang tao. Iniisip nila yung negosyo nila, lugi. Diba? Hindi nila naisip na, gumaling yung dalawang lalaki na wala yung, hindi na sila inaalihan ng demonyo, hindi. O baka nga yung mga nag-alaga doon, isa doon, kamag-anak ng kan. Di ba siya dapat nagpasalamat? Praise the Lord. Di ba niya? Hindi. Ang sabi nila, malis ka dito. Lulugi negosyo namin. Ito yung natural ng tao. Natural ito ng isang tao na mas pipiliin pa niya yung kumita siya kaysa yung maglingkod sa Panginoon. Mas pipiliin pa niya na hindi malugi yung kanyang negosyo, pagpapalit niya yon kaysa kung nagbabago ba ang isang tao o hindi. Pero sa isang banda naman, may mga tao rin naman na mas pipiliin nila na magbigay, halimbawa sa mission, ganyan, dahil nakikita nila na maraming nagbabago. Sana ganun lahat. Okay? Pero kung tayo ito, yung mas gusto pa natin na kung ano yung napapakinabangan natin sa ating sarili kaysa kung ano yung kayang gawin ng ating Panginoon Jesus sa iyong kaluluwa, pinagpapalit mo yung bagay na yun. Kung ikaw ito, kailangan natin magsisi. Kailangan natin magpakumbaba. Pero kung ikaw yung dalawang inaalihan ng demonyo, yung isa sa kanila ay nagsabi, wala siya dito sa Matthew, pero sa Marcos at sa Lucas, yung isa dyan nagsabi na, Panginoon, susunod ako sa iyo. Sabi niya. Pero ang sabi ng Panginoon Jesus, hindi. Manatili ka dito at siya yung gagamitin para mag-ebanghelyo sa mga taong nandoon. Yun yung kanyang purpose ngayon. Yan. So, now, in closing, nakita natin yung cost ng pagiging disciple. Okay? Na pag sumunod ka sa Panginoong Yesus, hindi pala palaging may comfort. Of course, may kaginhawaan. Hindi ka naman pababayaan ng Panginoon na maghirap eh. Sabi ni David, sa tagal kong nagpupuri sa Diyos at tagal kong sumasamba sa Diyos, wala pa akong nakitang anak niya na naghirap. Sabi ni King David sa kanyang mga psalms. Pero, hindi naman palaging ganun. Kasi may time din na ikaw ay mawalan. May time din na kung minsan kumakalampag na yung bigasan. Maliban na lang kung sako yung bigasan mo hindi lata. Okay? May time din na kumakalam yung sigmura. May time din na kailangan mong mahiga sa matigas, hindi palagi sa malambot. Diba? Kuminsan sa tent tayo kuminsan naman sa kwarto naka-aircon. Merong ganon. Ganon ang paglilingkod sa Panginoon. Kaya huwag tayong magpahadlang. Kung may comfort man, wala. Huwag tayo doon mag-focus. Okay? Maglingkod tayo sa Panginoon, knowing na may naghihintay sa atin na mas magandang bagay, mas magandang lugar. Okay. Pangalawa, doon sa pagkalma ng Panginoong Yesus sa dagat, sa tubig, sa bagyo, alam natin na may authority siya even sa creation. Pero ang pinaka-point dito is, kung kasama mo siya, kung siya ay nasa buhay mo, walang pagsubok, walang problema, hindi mo kayang lagpasan. Basta kalmado tayo, kasama natin siya. Kaya kung hindi mo pa siya tinatanggap bilang kayong tagapagligtas, magdesisyon ka na. Yun pa lang. Pero kung siya ay ang iyong Panginoon na tagapagligtas, magpatuloy ka. At kung ano man yung sitwasyon na iyong hinaharap, huwag kang mag-alala, huwag kang magpanik. Tutulungan ka niya. And then, sa bandang huli, alam natin na
even sa mga demon spirit, sa mga spiritual things ay may authority ang Panginoon. So saan kasing authority niya? Sa Word of God, sa pagtuturo, meron siyang authority. Sa pagpapagaling, meron siyang authority. Sa mga sa creation, okay, sa creation, meron siyang authority. And then sa spiritual things, meron siyang authority. Sino yung tao lang na meron ganito? Ang Panginoon Jesus lang. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Okay? So, ang kailangan natin is manalig sa Kanya, manampalataya sa Kanya, at matuto tayo na ipangalat. Kumbaga, parang yung Gadareno na ito, ipinagsabi niya ang ginawa sa Kanya ng ating Panginoon Jesus, at magdesisyon ka. Huwag mong ipagpapalit ang mga bagay na spiritual sa mga bagay na pansamantala lang. Kasi yung alaga mong yung negosyo, pansamantala niya. Pwedeng umasenso yan, pwedeng mabangkrap. Pero ang Panginoong Jesus, palaging nandyan ano man yung sitwasyon mo. Kaya huwag nating ipagpalit. Piliin natin ang Panginoong Jesus palagi. Tayo tumayo, tayo manalangin.